In just a few minutes, dadating na yung kukuha dito sa Ford Everest namin. Medyo nakakalungkot kasi magti 3 years din to sa amin eh. Yeah, just a farewell vlog for our dear Ford Everest. By the way guys, never kong nabanggit sa inyo, meron siyang pangalan. Ang tawag namin sa kanya, si Doug. Just like yung iba dyan sa inyo na pinapangalanan din yung sasakyan. Yeah, Doug, para medyo masculine. In this video, i-share ko sa inyo how was our ownership experience. Maganda ba talaga siya? Bakit ko siya binili despite the rumors na sirain? And totoo bang sirain? Totoo bang mahal ang maintenance? Totoo bang mahirap ang pyesa? Yung mga ganung bagay, i-confirm ko sa inyo. And alam nyo naman ako, sa lahat ng mga vlogs ko, I try to be as honest as possible. Okay? Wala tayong kinikilingang brand. We're just a true enthusiast. Kung anong maganda sa sasakyan, na-appreciate natin. And yun, open-minded tayo sa iba-ibang brands. Ako, the way I look at a car is depende sa model. Bawat labas, bawat model, yan ang tinitingnan natin. Hindi yung pag Toyota the best yan, pag Ford sirain yan, thumbs down agad. Hindi tayo ganun. Okay, so that it will be worth your while watching this, i-share ko sa inyo, binanggit ko sa inyo kung kumusta ba yung Ford Everest. Bakit ko siya binili? Binili ko to, magti 3 years to sa April next year eh. So 25, 24, 23, 22. Okay? Para akong, to be honest, naghahanap ako ng 4x4 and para akong aminin ko, para akong nag midlife crisis. Parang sabi ko, all these years nagtatrabaho tayo and lahat ng mga previous cars ko binili ko because of practicality. Kung ano yung may offer sa akin na mura, na-compare ko, and lahat naman yun mga used. So marunong naman ako sa maintenance, marami akong kaibigan mga mekaniko, kung ano mga specialization nila. So for every car na nahawakan ko, alam ko kung saan dadalhin. So yun ang I think ang advantage ko, kaya malakas ang loob ko bumili ng second hand. So yes, so the past cars before the Ford Everest, I've been buying practical cars. Practical in a way na fit sa family ko, mura yung pagbenta sa akin, and okay din naman yung features and all that, and I know kung saan ko dadalhin. So pag nagka-problema, ito medyo iba. Nag-decide ako, Ford Everest, for a change, I want to buy something that I really like. And gusto ko ng 4x4. Between a fast car and an off-roader, mas pipiliin ko ang off-roader. You know, I can go to many places. Tapos nung tumingin ako about 2 years ago, nung tumingin ako ng 4x4 sa Facebook Marketplace, yung Ford Everest 4x4 3.2 Titanium Plus, which is this one, siya ang pinakang value for money. Kapag kinumpare ko siya sa the same age, 2018 na Fortuner na 4x4, yung Fortuner mas mahal ng mga 200 to 250,000. Di ba ang laking diferensya? Tapos medyo kapos sa features. Kumpara ko naman sa GT na Montero, mas mahal din si Montero na mga 150, parang ganun, or 100. To cut the long story short, despite yung mga chismis na sirain, mahal ang maintenance, binili ko siya dahil nga gusto ko siya and gusto kong ma-experience yung 4x4. Ano yung mga features niya that made me ignore or forget about the chismis na sirain at mahal ang maintenance? Well, ayan, black interior, naka sunroof, power ang lahat ng windows, like auto down and auto up, lahat yung apat na yan. Maluwag, naka leather, kasi yung mga previous cars ko ginagastosan ko pa, papagawan ko pa ng upholstery, ng seat cover na leather. Iba pa rin naman itsura ng upholstery ng stock, diba? So sabi ko, bibili ako ng low end, tapos ganun din ipapa-seat cover ko ng leather. So ayan. And then isa sa pinakamaganda dito is gusto ko yung third row seat niya, automated, di ba? Pipindot ka lang, tapos magfo-fold down. Kumpara sa Fortuner na manual lang, sideways pa. So isa yun sa mga kinonsider ko. And then auto lift gate. And all these years na
owning this, it proved na very useful nga yung auto fold, kasi pag nagmamadali, very convenient. Pag may kailangan sa likod, pipindutin mo lang sa remote, mag-open na yung likod. So yun yung mga important features niya. And then important features na nagustuhan ko. And then yung stability niya sa pagtakbo, kasi meron nga tong Watts Link, yung sa differential niya sa likod. Meron dong, alam niyo yun, parang sa iba panhard ang tawag yata, yung iba stabilizing bar. Ito naka Watts Link, isa yan sa mga bibili mo sa kanya. And then of course 3.2, malakas, 470 Newton meters. During its time, siya yata ang pinakamalakas, kasi wala pa ang GRS noon So ang Fortuner ngayon nasa 550, di ba? Sobrang lakas noon. Pero yung kaedara niya, kasabayan niya, siya na yung pinakamalakas. And I didn't mind, sabihin nila kung makonsumo. And over the years nga, 2.5 to almost 3 years na of owning this, slightly more tawag dito, matakaw lang siya ng konti sa diesel. Kasi ang usage talaga nito, panghatid sundo sa mga bata, city driving, super heavy traffic. Kung napanood nyo yung review ko ng fuel consumption nito, makonsumo lang siya ng konti sa Fortuner na 4x2. So parang negligible yun sa akin. So masaya ako pagdating sa fuel consumption. Sa suspension naman, lagi na sinasabi, Fortuner matagtag, yung Montero naman daw masyadong malambot o maalon. Ito parang somewhere in the middle na maganda, parang Terra, parang kino-compare nila. So back then, ito yung sinasabing maganda ang suspension, and I agree. Okay, and of course, syempre, one of the main reasons bakit kinuha ko tong Ford Everest is naka-electronic power steering. Sobrang lambot talaga ng manibela, very convenient, masarap dalhin. So yun, overall, lahat yun, sinabi ko, ganito na lang gagawin ko. Gusto ko ng 4x4, gusto ko reliable, mag-Fortuner ako, pero 250,000 ang difference. Sabi ko, ganito na lang gawin ko. Bibili ako ng Everest, itatabi ko yung 200,000 na pang maintenance. So enjoy ko muna yung features niya, magtatabi ako ng 200,000. Pag ang expenses ka ako nito nag-umpisa ng tumaas sa maintenance, magka-problema, bibitawan ko na to. Okay, so yun ang naging deal ko sa sarili ko, di ba? Parang ano yan kasi may mga previous cars din ako na minahal ko talaga, na parang ginawa akong shota, di ba? Parang girlfriend mo na ginastosan mo talaga, pinaganda mo and all. Tapos na ako doon. So this time, may family na ako. When I decided to get this Ford Everest, alam ko kung saan ang limitation ko. Unlike before na basta't gusto ko pa, basta't mahal pa kita, tuloy-tuloy lang tayo. So eto, natuto na tayo. So ayan, next, ano ba yung mga unang nasira, mga unexpected? Pero bago tayo pumunta dyan, maintenance muna. Wala siyang kakaibang maintenance katulad ng mga diesel CRDI na SUV, like I mentioned, Terra, Montero, Fortuner. Pareho lang. May dagdag ka lang na maintenance, syempre, dahil 4x4 to, yung oil dun sa transfer case, and then yung differential oil, syempre may differential siya sa front. So yun lang, pero gagawin mo lang naman yun every 30 to 40,000 kilometers. Na-enjoy mo naman yung 4x4. Ano pa? Yeah, in terms of maintenance, yun, EGR cleaning, typical naman yun sa lahat. Again, mga CRDI nagpapa-EGR cleaning. So in terms of maintenance, wala problema, pareho lang siya. Repair, ano ang unang bumigay dito? 2 weeks ko pa lang nung nabili ko to. After 2 weeks, nagkaroon ng check engine error. Sabi ko, patay, eto na. Kinabahan na ako agad. So dinala ko kay Dunamis, in-scan nila, oxygen sensor, common problem daw ng 3.2. Sabi ko, okay, magkano ba yan? Pag sensor, pag mga ganyang pyesa, gusto ko original, kasi engine part yan So in short, binili ko sa kasa 8,200. Naalala ko pa, sabi ko, parang red flag agad So after noon, awa ng Diyos, wala na ako ibang naging problema. Okay? So pero para sa akin, for a 2018, 2017 model, engine sensor, ang mileage nito nung kinuha ko nasa 72,000. Sabi ko, a little too early. Siguro kung Toyota, parang wala pang masisirang sensor.
Pero nilagay ko lang muna yun sa utak ko. Nakasave lang siya. Parang, yung 200,000 may limit ka. Nabawasan ka na ngayon ng 8,200. So, nakatatak yun sa utak ko. On the first year, wala lang ibang naging problema. So, nakapag-camping kami. Nakapag-river crossing din. So, tuwang-tuwa ako. Parang sarap ng laruan ko. So, pang family na pang laruan pa. So, okay. Nag-river crossing kami sa Tanay. Pero, isang beses ko lang actually ito pinang river crossing. Pero masasarap naman yung mga campsites na napuntahan namin kasi otherwise kung hindi ako naka 4x4 hindi ko mapupuntahan. Yung pinaka-last nga yung sa Malico, hindi doon po pwede ang 4x4. So may advantage talaga kung mahilig ka sa camping, mga konting off-road. Pero hindi yung mga serious na trailing hindi ako gumaganon. So on the second year, ang next naman na nagka-problema yung rubber stopper. Yung color yellow, pakita ko sa inyo. So may color yellow dyan sa baba, sa may control arm ba tawag doon. So mura lang naman yun. Replacement lang actually. Ang kinabit ko nasa 700 or 800 pesos ang isa. Okay, so mura lang. And then after that wala na akong problema. Yun lang ang parang nasira. On the third year, this year, ayun na. Nasira ang ABS module. Hindi ko, in fairness naman sa Ford Everest, hindi ko masabing normal use kasi may konting contribution ako doon na parang driver error. May biglang nag-stop kasi sa unahan ko na hindi ko na-anticipate. Ito kasi meron tong forward collision warning. Pag nangyari yon, ang ginagawa ng computer, yung brake pedal mo, kung normally, paano ko ba i-describe? Bawa ito yung brake pedal, di ba? Tatapak ang ganyan. Normally, pag tapak mo, mga bandang dyan, mafe-feel mo na kumakagat na. So, tansyado mo. Pag tapak mo, lulubog ka ng konti, pepreno ka. Pag may nasensya sa unahan, tapos na-trigger yung forward collision warning niya, biglang tumataas yan, parang binobombahan niya yung brakes mo. So, instead na dito pa siya kakagat, dito pa lang sa top, kakagat na siya. Ngayon, pag nagulat ka, syempre, ang tendency mo rin, tumapak ng mabigat. Di ba? Tatapakan mo ng biglang ganyan. So, siguro, sobrang ng pressure, dahil, yun nga, parang binoost niya na yung brakes mo, tapos, ang tindi pa ng tapak mo. Ayun, nagkaroon ng leak sa ABS module. So sabi ko, parang nangyari din to sa akin before sa 2006 na RAV4, Toyota RAV4. Nangyari din sa akin yan. Napatapak din ako several times. Pero hindi naman nagka-problema yung ABS. Pero walang forward collision warning yon. So again, it's a new technology ng Ford kasi. Well, not totally new. I mean, sa ngayon, marami nang may mga ganun, di ba? But dun lang kasi yung comparison ko sa Toyota RAV4. So half-half, medyo na-disappoint ako. So baka kasalanan ko rin ba dahil natapakan ko ng sobra-sobra. Pero sabi ko naman, kung engineer ka ng isang sasakyan, alam mong mangyayari yung ganun. So dapat may tolerance kang ganun. Yung pyesa mo, kailangan may tolerance sa ganun. Kasi expected mong mangyayari yun. So sinabi ko, okay, sige, Baldes na naman ulit. I mean, tama ba yung word ko? Another deduction dun sa 200,000. So, ABS module, ang dami available. Hindi ako nahihirapan kumuha ng pyesa. Meron kay Dunamis, meron sa Lazada, meron kay Seiwa ng dyan sa Banawe. So, doon sa experience ko din, wala. Pag-inquire ko, meron. So, hindi totoo ang chismis na mahirap ang pyesa. And available. Nasa 40 plus lang kay Seiwa. Doon ako kumuha. Original. Okay? Tapos, pinakabit ko kay Dunamis. Sila nag-program and all. And I think magkano ba ginastos ko sa kanila sa labor? 5,000, 7,000, hindi ko masyadong. Basta sabihin mo na 40 plus, tapos labor, sarado mo na sa 50. Sabi nila mas mahal pa daw ang ABS module ng Fortuner. Sabi So comment kayo dyan yung may mga owner ng Fortuner. Sabi daw ang sa Fortuner mga 80. So anyway, sinare ko lang sa inyo. So, yun, kayo mag-compare. So, ayun, umayos na. Okay na siya. So,
Other than yung mga binanggit ko, lahat ng electronic parts niya dito maayos. Mga buttons ng Windows, yung tailgate, yung iba nagkakaproblema sa tailgate, pero si Ford tinawagan ako, may software upgrade lang daw na gagawin, naayos, wala na akong naging problema. Yung iba nagkakaproblema sa sunroof, nagkakaroon ng leak, maswerte lang ako kasi yung parking ko nasa loob, so hindi talaga yan nabibilad or nabababad sa labas na may mga dumi-dumi. So never tong nagkaroon ng leak, so hindi ko naging problema yan. And gusto ko yung leather. I think ang pinakang complaint ko lang dito yung adjustment ng temperature ng aircon habang nagda-drive kasi madilim, kinakapa ako dito. Pero yun lang. Ang voice niya pag nagtitake ka ng call, sobrang ganda. Itong noise cancelling na microphone, ang ganda. So yung mga ganong creature comfort talagang panalo. Hey guys, sorry nga lang ako nakabalik. Na-interrupt tayo kasi biglang dumating yung kumuha sa Ford Everest. Tapos ayun, natuloy na nga. Inayos namin yung papers, tapos pumunta pa kami sa bangko for the payment, and ayun, nakuha na. So ngayon ko na itutuloy itong pinag-uusapan natin. So nasaan na ba ako? Again, mahirap ba? Totoo ba ang chismis na mahirap ang pyesa? Hindi totoo. May pyesa. Hindi ako nahirapan sa pyesa. Totoo bang sirain ang Ford or ang Ford Everest? Medyo. Yung ABS module. Mga major parts yun. So yes, medyo totoo na medyo early siya masira. Totoo ba ang chismis na mahal ang maintenance? Well, ganito, paliwanag ko muna. Yung Ford kasi wala masyadong available na mga replacement parts katulad ng Toyota. Okay? So talagang kadalasan mabibili mo original. So kung i-compare mo ang pyesa ng Ford na original sa pyesa ng Toyota, for example, na original, I think pareho lang. Okay, original sa original. Nagiging mura ang Toyota kasi dahil popular, mas maraming Fortuner na tumatakbo sa kalye, mas maraming third party ang gumagawa ng mga pyesa, ng mga replacement parts, kaya may mga available na pyesang mura. Okay, pero syempre questionable din naman ang quality niyan, diba? So hindi mo pwedeng ikumpara yung replacement part ng Toyota sa original ng Ford. Doon lang tayo sa parehong original. So hindi ko masasabing mahal ang parts, okay? Pero yun na nga, pagsamahin mo yung early nasira yung mga pyesa compared sa Toyota, idagdag mo pa na wala ka masyadong option na mga replacement, yung dalawang combination na yun masasabi mong medyo mahal nga ang maintenance. Pero in fairness naman sa Ford, hanggang sa nung binitawan ko yung Ford Everest, walang lagitnit yun. Lahat ng buttons nun sa loob walang sira, functioning yun. Pang ilalim nun perfect. Yung rubber stopper lang yun ang pinagawa ko. Mga pang ilalim nun, mga bushing nun, shock absorbers nun, wala akong ginalaw. Original pa. And also naalala ko, ang aircon nun never ko pang pinalinis. Ang ginagawa lang ng mga Ford Everest owner sa aircon, consistent lang na palitan mo ng aircon ng cabin filter once a year. Pag masipag ka magpalit religiously, palitan mo every year, tatagal ang aircon mo. So 2017 yung Everest ko. So anong year na yun ngayon? Original pa rin yun, honestly. Even from the previous owner, hindi pa yun nagagalaw. Even nung itong binitawan ko. Kasi ako, yan ang advantage na nababasa na meron tayong group, may support group. Yun ang advice nila. So ginaya ko. Every change oil ako actually, mura lang naman cabin filter kaysa magpabaklas ka ng aircon para palinis. So magkano ba? 800, 1,000 yung magandang klase. So baka iniisip ninyo anong ipapalit ko, no? Hindi pa ako 100%, di pa kami decided as a family kung anong kukunin, pero meron na kaming parang napupusuan. Pero still nagre-research pa ako, nagtitingin-tingin pa ako. Kasi magmula nung dumating yung Everest, parang everything is perfect para sa amin. Okay yung suspension, masarap gamitin,
pumangit lang siya sa paningin namin nung dumating tong Subaru XV. Dumating to sa amin last year. Doon namin na-realize na malaki pala ang difference ng comfort kapag ganitong crossover. Tapos nagamit namin papuntang Sagada. Ang sarap i-drive. So, tawag dito, doon namin na-realize na, hindi pala ganun ka. Kumbaga, naging pangit tuloy sa paningin namin yung Everest. Well, not the Everest, considering na yung Everest nga, isa na, di ba, napag-usapan natin earlier, isa na yun sa may pinakamagandang suspension among its competitors sa PPV segment, di ba? Pero nagmukha siyang pangit because of the crossover etong Subaru. So ngayon kino-consider namin na baka ayaw na namin mag PPV ulit. Kasi kung sasabihin mo panlaban sa baha, grabe na ang mga baha natin dito kahit naman naka Montero ka or naka Fortuner, naka Everest ka, wala na rin so talagang wag ka lang talagang lalabas. So parang wala nang difference kung ground clearance ang habol mo between a crossover and a PPV. Parang ganun lang nakikita namin, pero just one of the considerations. Kasi magmula nung dumating tong XV, mas gusto namin itong gamitin sa mall, even sa long drive. Bira na gamitin yung Everest kasi sakto lang yung size niya, madali i-park, madali i-maneuver, tapos yun nga mas comfortable. So yun, may sasuggest ba kayo? Baliktad parang ako ngayon nagre-recommend, di ba? In the next few weeks we need to make a decision na kung anong kukunin namin. So abangan nyo guys, and kung ano man yung mapag-decision namin, well, of course, magiging content ko ulit yun. Kung ano naman mga maintenance issues, kung ano mga gagawin doon, once in a while, i-share ko din sa inyo. Alright? Thank you for watching. Drive safe. Happy Halloween! Please do not forget to follow our social media accounts. We are on YouTube, Facebook page, Instagram, and TikTok.